Pilipinas, ang oras, 10 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Flash Report! Flash Report! Hindi pa man tayo formal na nakakapagsimula ng ating programa, mayroong ng sunog na sumiklab sa Pasong Buaya 1 sa Imus, Cavite. Idetalye mo ang balita, RH27 Noche, Kakas Noche. Miss Teya, nakataas na sa first alarm itong sunog na sumiklab ito sa may barangay Pasong Buaya 1 sa West Imus sa lalawigan ng Cavite. Ang involved dito, Miss Teya, ay isang residential at may iba pang impormasyon. Ito yung ilang bahay ay yari sa light materials. Abangan na follow-up report, RH27, at Chikakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! See the curtains hanging in the window in the evening on a Friday night. Little light is shining through the window, lets me know everything's alright. Summer breeze makes me feel fine, blowing through the jasmine in my mind. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ibang klase talaga Meron bang humataw summer ang breeze. Oh, ito yung humahampas ang pagmumukha natin. Di ba dapat humid breeze? Hindi lang natin basta summer. Ang tindi ng init. No? Para tayong barbecue na... Para may kasamang asido yung ano. Oh, mahapdi, no? Yung hampas niya sa balat. Oh, sa balat? Tama Grabe. yung description mo. Parang may asidong kasama. Oh. Pero makakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpus. Ito po si Ray Siban. Sa ngalan po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. At narito na ang headlines ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Huwebes. Ang bilis. Abril 24, Malacanang rumesbak sa banat ni Vice President Sara Duterte kontra 20 piso kada kilo ng bigas. Sinabihang huwag utak talangka at anay ng lipunan. QR code system ipatutupad daw po kontra abuso sa bentahan ng 20 pesos per kilong bigas ayon po kay Governor Gwen Garcia ng Cebu. Pangulong BBM at First Lady Liza Marcos palipad patungong Vatican mamayang gabi para sa libing ni Pope Francis. DZRH reporter Romy Gonzales nangangamba sa kanyang buhay sa banta na isang politiko sa Abra. National Press Club at MBC Media Group todong kinondena ang banta sa buhay ni DZRH reporter Romy Gonzales. Mayor sa Cagayan, pinagbabaril habang nangangampanya, patay. 2 taga-suporta sugatan. 6 na sasakyan nagkarambola sa Marikina. 6 din ang patay, 10 naman ang sugatan. Crime rate sa Metro Manila, ito daw ay bumaba sa nakalipas na 5 buwan ayon sa NCRPO. Agawan ng pagmamay-ari sa Balintawak Market, nagkatensyon, 2 arestado. Publiko, hinimok ho ng simbahan na huwag ikampanya si Cardinal Tagle kapalit ni Pope Francis. At narito na ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Binuweltahan ng Malacanang si Vice President Sara Duterte matapos itong upakan ang pagbebenta ng 20 piso kada kilo ng bigas. Kasabay nito, pinagsabihan ng palasyo si Vice President Sara na wag maging utak talangka
at anay ng lipunan. Ito ang sagot ng palasyo sa unang banat ni Vice President Sara na binubudol lang ng administrasyon ng mga tao para sa eleksyon sa pagbebenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Sa press briefing, pinuna ni Palace Press Officer Claire Castro ang pagiging negatibo ng Vice Presidente, gayon datin anya ay nangangantsaw itong hindi kakayanin ang pagbebenta ng 20 pisong kada kilo ng bigas. Binigyang diin ni Castro na matagal ng pangarap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maihatid ang murang bigas sa mga Pilipino. Iginiit rin ni Castro na matagal na pinaplano ang programang P20 kaya wala itong kaugnayan sa mababang approval o trust rating ng Pangulo. Narito ang pahayag ni Castro. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Samantala naman, umaasa po ang mga regular na consumer ng kadiwa sa Pangulo na maibebenta nationwide ang 20 pesos per kilong bigas ng Department of Agriculture. Ito po'y kasunod ng anunsyo ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na kasadong ibenta sa Visayas ang 20 pesos per kilong bigas. Hakbang ay kasunod po ng pulong ni na Secretary Chu Laurel at Pangulong BBM kasama naman ng 12 gobernador. Sa ilalim po ng programa, bawat pamilya ay bebentahan lamang ng tig 10 kilong bigas kada linggo o kabuang 40 kilos ng bigas sa bawat buwan. Ayon po kay Senior Citizen Roque Fajardo, umaasa naman sila ang tutuparin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong bansang bentahan ng 20 pesos per kilong bigas. Maraming consumer po ang nainiwala na malaking tulong ang murang benta ng bigas para makaluwag sa pang-araw-araw na gastusin sa mahal ngayon na mga bilihin. Din ng mga consumer na mas malaki ang matitipid sa 20 pesos per kilong bigas kumpara sa commercial rice na nagkakalaga ng 45 pesos hanggang 50 pesos per kilo. Magpapatupad ng QR code system ang Cebu Provincial Government kapag sinimula na ang pagbebenta ng 20 piso kada kilo ng bigas. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Cebu Governor Gwen Garcia na gagawin nila ang naturang hakbang para hindi maabuso ang bagsak presyong bentahan ng bigas. Anya, i-issue ang QR coded cards na ibibigay sa bawat identified na mga bibili at lilimitahan din sa 10 kilo kada linggo ang bentahan. Habang ibebenta naman ang 20 pesos na kilo ng bigas sa bawat munisipyo o city hall at tiniyak din na walang mangingialam na trader. Samantala, upang maibenta na mas mababa ang bigas, magiging 6 pesos and 50 centavos ang subsidiya ng national at 6 pesos and 50 centavos naman ang lokal na pamahalaan. Narito ang pahayag ni Governor Garcia. Opo, yung 650 kami mag-a-absorb ng subsidy. Now, the President told us this will be for the time being kasi yung 2025 budget operational na. Ito na, hindi ito napagbigyan. But he assured us by 2026 wala na kaming subsidize. Opo, 26, 27, and 28. Opo. Naniniwala naman si House Speaker Martin Romualdez na ang direktiba ni Pangulong BBM sa DA na magbenta ng 20 pesos per kilong bigas sa Visayas ay simula pa lamang para matamo ng bawat Pilipino ang abot kayang presyo ho ng bigas. Anya titiyakin ng pamahalaan na may patutubad ito sa buong bansa. Pinapurihan din po ni Speaker Romualdez ang mga lokal na pamahalaan sa Visayas na babalikat sa subsidiya o yung subsidy cost ng gobyerno. Dagdag po nito ay marami pang batas ang dapat na mapagtibay para mapalawig ang pagbebenta ng 20 pesos per kilong bigas. Kaya't kailangan naman nila ng tulong ng mga kandidato ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nangako rin ng House Speaker na susuportahan ng Kamara ang modernization program na agriculture sector.
Samantala, nakatakdang umalis ng Pilipinas mamayang gabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos patungong Vatican sa Rome upang dumalo sa libing ni Pope Francis. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala pang ibang detalye kung kailan makakabalik ng bansa ang first couple. Nabatid na nakatakdang ilibing ang Santo Papa sa Sabado, April 26, alas 10 ng umaga oras sa Vatican o alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas. Inaasahang dadalo rin ang iba't ibang leader sa buong mundo sa libing ni Pope Francis. Narito si Yusek Castro. Mamayang gabi po, ang pag-alis po ng first couple. The funeral will be attended by the first couple this Saturday, April 26. At yun naman po ang maibigay kami kami. Pero, sinong OIC pala? Aalis ang Pangulo? Sinong mangangalaga sa ating bansa? Sino itinalaga? Si Executive Secretary. Kasi wala rin si BP, di ba? Di ba nasa ibang bansa ba? Hindi na, dito na, di ba? Dito na ba? Di ba nakauwi na? Baka aalamin natin, aabangan natin. Sige. Sino magiging caretaker? Yun. Yan. Lumipad na patungong Roma si Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David para daw makiramay at dumalo sa libing ni Pope Francis. Makikita sa litratong ibinahagi ng Diocese of Caloocan si David na may dalang bagahe patungo po sa departure area ng paliparan kaninang umaga. Bukod sa pagdalo sa libing ay inaasahang kasama din ng kardinal sa conclave o ang eleksyon para sa susunod na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Bukod kay Cardinal David, may dalawa pang Pilipinong kardinal ang eligible na lumahok sa General Congregation of Cardinals at yan po ay sina Cardinal Luis Antonio Tagle, isa sa nakikitang kandidato para maging susunod na Santo Papa, at si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Sa iba pang balita, mariing kinundena ng National Press Club ang banta ni Abra Congressional Candidate J.B. Bernos sa DZRH Provincial Correspondent na si Romy Gonzales. Ayon kay NPC President Leonel Abasola, hindi na bago sa kanila ang mga panganib na maaaring harapin ng mga taga-media ngayong nalalapit na ang 2025 midterm elections. Kinumpirma rin ni Abasola na nakipag-ugnayan na ang NPC sa Presidential Task Force for Media Security para sa kaso ni Gonzales at sa katunayan ay nagsasagawa na ngayon ng investigasyon. Binigyan din ng NPC President na buo ang kanilang suporta sa PT Farms sa pagsusumikap na tiyakin ang kaligtasan ng mga media practitioner lalo na sa panahon ng halalan. Narito si Abasola. Pag may nangyari sa reporter o media man, ang sasabihin nila, hindi namin makukontrol yung kapamilya namin kasi nga, na-involve yung apelyido namin. Kumpara sa Metro Manila na malawak yung democratic space natin. So, ang payo ko po sa mga ganyan, as much as possible, kunin po yung side na magkabilang panig at ang hindi tayo makapagtanim ng sama ng loob sa bawat isa. Samantala, nilinaw naman ni Abasola na tanging ang insidente ng pagbabanta kay Romy Gonzales ng DZRH ang naitalang harassment sa media sa gitna ng mainit na kampanya para sa 2025 midterm elections. Yung PT Forms, Presidential Task Force on Media Security. Ayun na pala yung PT Forms. Presidential Task Force for Media. Aktibo yan para mabigyan ng seguridad ng mga media practitioners sa bansa. Tama naman. Samantala, inamin ho ni DZRH Provincial Correspondent RH41 Lakay Romy Gonzales na nangangamba siya sa kanyang kaligtasan at nag-iingat sa ngayon kasunod po ng natanggap na pagbanta sa kanyang buhay mula kay La Paz Abra Mayor at Congressional Candidate Joseph J.B. Bernos. Ito po'y matapos namang i-report ni Gonzales ang nangyaring shooting incident sa may tayum sa Abra sa pagitan po ng Manoy Goons ng isang political party at mga pulis. Sa panayam po ng programang Magandang Umaga Pilipinas ni Kaangelo Palmones, sinabi ni Lakay Romy Gonzales na natanggap niya ang banta mula kay Bernos sa Facebook Messenger noong April 21 alas 10:11 ng gabi kung saan mababasa ang mga salitang tarantado ka, Romy, pagkakasabi, very irresponsible. Bukod sa mensahe ay tumawag din umano ang mayor kay Gonzales kung saan pinagmumura at sinabihan ng reporter na siya'y babalikan
Sabi ni Gonzales, mari naman niyang itama kung sakaling may pagkakamali sa kanyang report, ngunit mali na siya'y murahin at pagbantaan. Siguro, ang parang kinag-question niya, siguro yung grupo nila, nabanggit lang yon. Yun siguro ang kinasasamahan niya ng loob na para bang napakasama ko ng reporter kung ganun. Kaya sabi ko, pwede ko na ma-correct kung hindi niya di grupo yun, di pwedeng i-correct naman. Pero hindi naman yung talagang mumurahin tayo to the max at pagbabantaan pa. Ganun talagang buhay. Kung wala akong magagawa, pero just to say, dinadouble ko lang yung security ko dahil mahirap talaga pala. Samantala, binigyan din ng reporter na kahit isang beses ay hindi naman niya nabanggit sa kanyang report ang pangalan ng naturang politiko. May mga kasama tayo na gusto nang ilantad dyan. Sabi ko, wag muna. Kasi parang nag-jeopardize din yung security ng pamilya ko. Para bang may gusto nang gumawa ng legal action, iniisip ko pa. Dahil sabi ko, yung tindi ng network niya, kaya niyang gawin yung gusto niya. Not even once in my report, nabanggit ko siya. Not even once. Okay. Alam niya yun. Not even once. Yan po mga kaibigan natin pong DZRH Provincial Correspondent si RH41, Romy Gonzales. Sa kaugnay na balita, mariing kinundina ng Manila Broadcasting Company, parent company ng DZRH, ang pagbabanta ng isang congressional candidate sa Abra sa buhay ng DZRH Provincial Correspondent na si Romy Gonzales. Sa inilabas na official statement, nanindigan ang MBC Media Group DZRH na walang puwang ang karahasan at pagbabanta sa buhay ng kahit sino. Desidido naman ang kumpanya na pananagutin ang nasa likod ng pagbabanta upang tiyak na hindi na mauulit ang mga kahalintulad na sitwasyon na hindi katanggap-tanggap at isang pag-atake sa malayang pamamahayag. Samantala naman, sumaklolo po ang PNP Media Security Vanguard sa reklamo naman ng death threat sa DZRH reporter na si Romy Gonzales. Kasunod po ito ng pagtawag at mga mensahe dumano ng isang congressional candidate sa Abra para pagbantaan si Gonzales. Dalaman sa na-ere nitong news report ng isang shooting incident sa Abra. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo na matibay ang ebidensyang nakalap ng kanilang local office kung saan unang dumulog po sa kanila ang ating provincial correspondent na si Lakay Romy Gonzales. Bagamat pinag-aaralan pa ang iahablang reklamo, kasado manong kasuhan o maghain ng kaso ang kanilang hanay. Ito po yung kasong grave threat laban sa binabanggit na politiko. Ipapayag po natin yung grave threat po ng kanilang kaso. At titignan pa po ng kanilang attorney na kung ano po yung mga pwede nila. Sapagat yung mga ebidensya naman po ay medyo malalakas ako dito at pinakapihan yung media bangay. Yung kanyang footprint, ng kanyang mga text messages to MD Messenger at yung pong digital evidence po. Yan po mga kaibigan si PNP Public Information Chief Police Colonel Randolph Tuanyo. Samantala, mamaya ibibigay pa natin iba pang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Mayor sa Cagayan, pinagbawaril habang nangangampanya, patay. At dalawa naman na taga-suporta ang sugatan habang 6 na sasakyan ang nagkarambola sa Marikina. 6 din ang naitalang patay. Mukhang 3 lang patay. 3. 10 yung sugatan. 10 ang sugatan. Sige, i-correct nga natin. Tingnan nga natin ang tunay na datos dyan. I-check natin yan. At ang crime rate daw sa Metro Manila ay bumaba sa nakalipas na 5 buwan. Uy, naku, agawan ang pagmamayari sa Balintawak Market. Nagka-tensyon. Dalawa Pamilya naman de Guzman pala yan. arestado. Bakit ba? Akin ang lupang ito. Akin ang Balintawak. Sabi kay Bonifacio. De, joke lang. May hawak ba na itak? Oo, kalmahan lang natin ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Mainit na po ang panahon. Diba? Huwag na rin natin painitin ang ating ulo. At publiko, hinimok ng simbahan na wag ikampanya si Cardinal Tagle kapalit ni Lolo Kiko Pope Francis. Mamaya, ibibigay natin ang detalye ng mga balitang yan. Pilipinas, ang oras. 4:30 ng hapon. Ang oras na yan.
Pilipinas ang oras, 38 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. RH Break Time. At patay sa pamamaril habang nangangampanya sa barangay Iluro Sur, Rizal, Cagayan, ang incumbent mayor na si Joel A. Ruma. Sugatan naman ang dalawa pang individual na sina Merson Abigebel at Melanie Talay. Batay sa investigasyon, nagpapakuha ng larawan si Ruma kasama ang mga taga-suporta bandang alas 9:30 ng gabi nang barilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Nakatakas ang mga salarin habang isinugod sa Tuao District Hospital si Roma kung saan idiniklara siyang patay alas 10:31 ng gabi. Sa ngayon, nagpapatuloy ang hot pursuit operations at follow-up investigation sa insidente ayon kay Rizal Police Chief Police Major Sherwin Viernes. Gumawa na rin ng Special Investigation Task Force ang pulisya at naglatag ng high-risk checkpoints upang mabantayan ang posibleng daanan ng mga sospek. Kinukundina naman ng Police Regional Office 2 sa pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Antonio Maralag Jr. ang nangyaring insidente at umapela sa publiko na ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan ng sospek. Standby la kay Raymond, Edniel at Milky. Samantala naman, 3 ang patay habang nasasampu ang sugatan matapos magkarambola ang 6 na mga sakyan sa may bahagi ng Fortune, Marikina. Ayon po sa Marikina Police, kinabibilangan ng mga biktima ng driver mismo ng isang passenger jeepney at maginang sakay ng isang kotseng nadaganan ng isang trailer truck. Ayon po sa report, nawalan daw po ng kontrol ang 10-wheeler truck mula sa paakyat na bahagi ng kalsada bago ito bumalagbag. Hawak na ng pulis ang driver ng 10-wheeler truck na kinilala lamang sa alias na Gabriel, 54 anyos, at naharap po sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to properties. Pa-atras po siya. Imagine niyo po, sumiyete yung container. Tapos tumumba po siya sa kaliwang bahagi po niya, doon sa driver. Yun po ang nangyari. Yung jeep na yuping-yupe ang nadaganan po ng container van. Sa ligrong bahagi ng container van, naipit naman yung kotse sa pader at saka doon sa likod ng container van. Grabe naman pala. Ayun. Durog na durog, ha? Pababa pala. Oo, paahon. Paahon. Paahon dun sa may Fortune, sa may Marikina. Kasi paahon yan eh. Ay, susap. Madalas pa rin ko ring daanan pa naman yung lugar na yan. Bakit ba maraming nalalapit ata na balita sa mga disgrasya sa aking dinadaan? Mag-ingat po tayo. Ingat po tayo. So, ang nasawi ay 3. 3, 10 ang sugatan. Yung isa is yung jeepney driver. Yun yung nadaganan agad ang ng container. Tapos yung mag-ina na nakapaloob, nakasakay sa sedan. Ako po. Ilang taon yung mag-ina na yun? Wala, hindi na sinasabi. Anyway, puntahan natin ang mga reports. China, may mga troll farm sa Pilipinas upang siraan ang gobyerno at mga opisyal na kontra sa kanila. Wow! Ibalita mo ang detalye ng balitang yan. RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Ms. Thea at Ray, pinatunayan ni Senate Majority Leader Francis Tolentino na may mga troll farm operations sa Pilipinas na pinopondohan ng China. Ito ay upang siraan hindi lamang ang ilang mga personalidad na anti-China kundi maging ang gobyerno at ang buong bansa. Sa pagdinig ng Senate Committee on Admiralty and Maritime Zones, iprinisinta ni Tolentino ang kontrata ng Chinese Embassy sa Infinitus Marketing Solutions Incorporated para sa operasyon ng mga keyboard warriors na nilagdaan noong August 2023. Ipinakita rin ni Tolentino ang isang cheque na nagkakalaga ng 930,000 pesos na kabayaran ng Chinese Embassy sa korporasyon para sa isang buwan nilang operasyon. Trabaho ng mga keyboard warriors ay magkomento sa post sa social media at magpakalat ng mga fake news at impormasyon pabor sa China lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Ilan sa kanila ay nagpapanggap ng mga guro, sundalo
pulis o empleyado ng gobyerno nagre-reklamo laban mismo kay Pangulong Bongbong Marcos o kaya ay sa gobyerno. Dahil dito ay marami sa ating mga kababayan nang nalilinlang na akala nilang totoong tao ang nag-post sa social media, ngunit ito ay mga miyembro ng troll farms ng China. Narito si Senador Tolentino. At meron pong keyboard warriors. Siguro, yung mga kababayan natin doon ang naging keyboard warriors. Hanggang ngayon, ongoing pa ito. Hindi lang ito doon sa Infinitus. Marami pa ho yan. Marami pa ho yan. Isang folder ko yung dala ko. Marami pa ho yan. Hindi lang yan ang akala natin ay yun ang tunay na sentimiento ng mga nagpo-post at nagre-react. Subalit, ito pala, nagpapatunay na binayaran. Binayaran ng People's Republic of China. Para sirain, hindi lang ang kredibilidad ng isang tao o namumuno, kung hindi ng ating bansa. Bahagi ng pahayag Lakay. si Senador Francis Tolentino. Lakay, na-pinpoint ba yung mga lugar kung saan may mga troll farm? Wala. Hindi na pinpoint kung nasaan may pero ang ipinakita niyo doon ay yung kopya ng kontrata dito sa Infinitus. At isa lang daw ito sa marami na mga kumpanya na kinontrata ng Chinese Embassy para mag-hire ng mga keyboard warriors dito sa Pilipinas at suportahan ng mga kwento ng China, kung hindi naman ay siraan yung mismong ating gobyerno at mga kilalang mga individual na kontra sa China. So may may napatunayan na mayroong link sa Chinese Embassy. Kasi may kontrata sila. May kontrata. Yung pinakita niyo yung kopya ng kontrata between the Chinese Embassy at saka yung Infinitus na kumpanya. Na nakalagay doon ay mag-hire ng mga keyboard warriors. Wow, ganda ng pangalan, keyboard warriors. Ano reaction ng Chinese Embassy dito? Ipapatawag ba? Kung ano ang maging siguradong sabi nga ni Senador Tolentino kanina after the hearing ay tiyak na manggagalaiti na naman yung Chinese Foreign Ministry at ng Chinese Embassy hinggil dito. At kung hindi man tuluyang palalakasin yung kampanya laban sa kanila ay idadamay-damay na lahat, lalong-lalo na at mag-i-election pa naman ay pinaka-aktibo dahil sabi nga mismo ni Senador Tolentino, ramdam niya yung epekto sa kanya ng mga troll farm dahil matatanda natin na nagkaroon ng issue tungkol sa arrest kay dating Pangulong Duterte ay may kumalat na maraming sundalo ang magre-resign, maraming pulis ang magre-resign, galit na galit yung mga guro. Yung pala na trace nila, galing pala sa troll farm lahat yung mga nagsasalitang ito na hindi naman talaga tunay na tao. So ipapatawag yung ambassador ng China. Oo. Senado. Iimbitahan ba siya? May problema tayo doon dahil mukhang may immunity sila. Pero ang inaalerto dito, Ms. Taya at Ray, ay yung mga kaukulang ahensya ng gobyerno upang tignan itong mga nagrehistro sa kanila na kagahan sa Securities and Exchange Commission, nagrehistro itong Infinitus na ito bilang isang kumpanya at alamin kung ano ang kanyang trabaho talaga. At ang masaklap kasi doon is yung hindi naman masamang kumita kung meron talagang legal na kontrata. Ang problema yung ginagawa ay paninira naman sa sarili nating gobyerno, hindi lamang sa mga kilalang mga individual. Salamat, Lakay Raymond. Naku, abangan natin parang susunod na kabanata itong mga discoveries na ito. Kasi kung meron man magandang napatunayan dito, Ms. Taya at Ray, ay talagang officially meron talagang ipinakitang dokumento na supposedly meron talagang mga troll farms dito dahil lumabas doon na Ray at Ms. Tayana, kumbaga 11 lang daw yung taong nagtatrabaho. Wow. Pero kaya nilang mag-produce ng 50 account na ito ay mga fake accounts pero kasama sa mga nagpapakalat ng hindi magagandang balita at mismo ang binabanatan ay ang ating gobyerno. Alright. Maraming salamat, Lakay Raymond. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond Advance. Samantala, Chinese aircraft carrier
surveillance ship abay naispatan daw ho sa Northern Luzon. Ibalita mo nga yan, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Kasabay ng balikatan na exercises season, Nakairay at Mistea ay patuloy na binabantayan ng Philippine Navy itong dalawang barko ng Chinese People Liberation Army na monitor sa magkahiwalay na lokasyon sa northern coast ng Luzon. Wala pa lamang nitong Abril 22. Ayon kay Philippine Navy spokesperson, Captain John Porcialcos, kabilang sa mga namatang sakyang pandagat na itong CV-17 o itong aircraft carrier na Shandong. Na-monitor ito sa pinakamalapit na 2.23 nautical miles mula sa timog kanluran ng Tumpuyan Island. Kasabay niyan, isang Type 81 o 815A na electronic surveillance ship, itong AGI 797, ang namata naman sa layong 43 nautical miles hanggang sa ilagang kanluran ng Delupiri Island. Sinabi ni Alcos ay ito ang unang beses na nakita ng Philippine Navy itong aircraft carrier Shandong sa naturang lugar. Pero paglinaw ng opisyal, partikular sa baybayin ng Babuyan, kinikilala itong lugar na ito bilang maritime corridor kung saan inaasahan naman talaga ang pagdaan ng iba't ibang foreign vessel. Gayunpaman, nag-deploy pa rin ng assets ng Naval Forces Northern Luzon para patuloy na i-monitor itong nasabing mga sakyang pamdagat. At hanggang sa mga oras na ito, sa pinakuling monitoring ng AFP, nasa layong 23 o 179.6 nautical miles. Kailangan ng tuntaan na Cagayan itong aircraft carrier ng China, itong Shandong CV-17 at patuloy na binabantayan ng ating Armed Forces of the Philippines. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, pagbebenta ng 20 piso kada kilo ng bigas sa Visayas, walang halong politika ayon sa Malacanang. I-detalye mo ang balita, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Nanindigan ang Malacanang na walang halong politika ang pagpili sa Visayas bilang pilot area ng P20 program kung saan mabibili ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na isa sa mga dahilan ng pagpili sa Visayas ay dahil mas marami umano sa rehiyon ang nangangailangan ng murang bigas. Sinabi na rin anya ng Department of Agriculture na maraming stock na bigas ang National Food Authority sa naturang rehiyon. Dagdag pa ni Castro, ang mga lokal na pamahalaan sa Visayas ang unang nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa national government para maisakatuparan ang programa. Narito si Yusek Castro. Kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Una rito, sinabi ni Vice President Sara Duterte na baka may problema ang mga kandidato ng administrasyon sa Visayas kaya doon ibebenta ang 20 pesos na bigas. Ito si Leth Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Miss Leth, matanong ko na lang din kasi di ba aalis ang first couple, sino po ang itinalagang OIC in his absence ni Pangulong? Wala pa sa ngayon ang sabi ng Malacanang ay i-anunsyo bago umalis ang first couple. Ayun. Okay. So anytime. May oras ba? Anong oras? Oo nga, anong oras pala yung flight? Wala pa rin, hindi rin binanggit kung anong oras, basta ang sinabi ay mamayang gabi. Baka okay. Announcement. Parang gusto pang sumabay no? Pwede ba bang sumabay? Salamat, Miss Leth. Balik sa inyo, Ray at Miss Thea. Thank you. Samantala, libre ang mangarap. Abay tama, di ba? Mangarap tayo dahil sa libre. Ayan. Oo naman. Mensahe ng ilang leader ng Kamara kay VP Sara. Ibalita mo nga yan, RH12, Milky Rigunan. Milky. Preatea, binatikos ng ilang leader ng Kamara ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na kumpiyansa ito na maabsuelto sa Senate Impeachment Court. Paalala rin na House Assistant Majority Leader J. Kong Hoon ng Zambales at Deputy Majority Leader Paulo Ortega V ng La Union. Mabibigat ang mga ebidensya kaugnay ng maling paggastos ng confidential funds ng Vice Presidente. Sabi ng dalawang leader ng Kamara, libre naman ang mangarap pero hindi ito mababago ang katotohanan na merong pananagutan si VP Sara na hanggang ngayon na hindi pa rin nasasagot ang marami mga tanong. Batay sa Articles of Impeachment na inihain ng Kamara, ginastos umano ni VP Sara
sa loob lamang ng 11 araw ang 125 million pesos na confidential fund ito noong 2022. Kung isasama pa ang ginastos ng Vice Presidente na confidential fund, noong 2022 aabot ang kabuang halaga sa 612.5 million pesos. Binatikos din ni Conghunat Ortega ang sinabi ni VP Sara na ang kanyang pag-endorso sa malalapit nilang kandidato sa pagkasenador ay bahagi umano ng kanyang tugon laban sa umunay kawalan ng hustisya. Nagbanta si Conghun na ang paggamit ng alyansang politikal para daw ma-impluwensyahan ang magiging resulta ng Senate impeachment trial ay pagtakas sa kanyang pananagutan sa pondo ng taong bayan. Ako si Milk Reguna nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Madam Milky. Babalikan pa natin iba pang reports at detalye ng ating mga nagbabagang balita. Standby Edwin Duque, standby Josa Cruzat. Pilipinas, ang oras, alas 4:53. Pilipinas, ang oras, alas 4:58 ng hapon. RH Break Time. Caloocan Mayor Along Malapitan dumipensa sa inilabas na show cause order ng COMELEC laban sa kanya. Idetalye mo ang balita, RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Bistea, alas 4 kayo na statement si Caloocan na City Mayor Malapitan at ikaw dahil sa isyo ng show cause kung saan ay binanggit ang insidente ng pamahagi ng 3,225 sa Galino Court. Ayon sa alkalde, nais nitong linawin na ang nasabi ay ng aktibidad ay nasa ilalim ng regular mag-asapay sa tawa ng pawalang lungsod ng Caloocan at pinayagan ng Commission ng Election. Ang programa niya ay nakakuha ng COMELEC exemption noong February 7, 2025 kasabay ng iba pang regular na aktibidad ng lokal na pamahalaan upang magtuloy-tuloy ang kanilang serbisyo sa mga mamamayan. Ibig sabihin niya ay legal ang pinayag ang pagsasagawa ng agapay sa mga manggagawa. Sinabi nito na ang agapay sa manggagawa ng lokal na pamahalaan mula pa noong 2022 na naglalayong pagbigay ng pagkakita empleyado o employed at unemployed na mga mamamayan. Makikita sa litrato niya sa ibaba ang kasulatan ng pagbibigay ng nasabing programa ng COMELEC exemption. Iniyak naman ang alkalde yung siya ng COMELEC at mga mamayan sa pagsusulong na isang at patas na eleksyon. RH23, and we look into sa isa sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edwin. Samantala, patay ang 3 kalalakihan sa pamaril sa may Purok 7, San Julian, Tabuk City, Kalinga kaninang umaga. Ang mga biktima po ay kinilalang sina Santos Calciao, Tocar Calciao at Leo Calciao. Sa inisyal na investigasyon ng otoridad, nakaengkwentro daw po ng grupo ang mga hindi pa nakikilalang suspect malapit sa bayan ng isang barangay Kagawad, Clive Dumaging ng Biga Tribe. Umatras ang grupo ng mga biktima patungong norte kung saan sila inabutan at pinagbabaril. Na-recover sa crime scene ng 2 M16 at isang shotgun, samantalang patuloy pa ang investigasyon. Bumaba ang crime rate sa Metro Manila ng 22.53% sa huling 5 buwan ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ayon kay NCRPO, ayon sa NCRPO, mayroong 2,173 incidents ng focus crimes mula November 23, 2024 hanggang April 23, 2025. Mas mababa sa 2,805 na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Kabilang sa focus crimes ang murder, homicide, rape, physical injury, carnapping ng motor at motor vehicles at theft. Sa pahayag ng NCRPO, sinabi nila na ang pagbaba ng crime rate ay sumasalamin sa epektibong anti-crime strategies at mas pinabuting accountability sa hanay ng pulisya. Samantala naman, hinimok po ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, ang publiko na huwag ikampanya si Cardinal Luis Antonio Tagle bilang potensyal na kahalili o kapalit ni Pope Francis.
Binigyan din ng CBCP ang pangailangan at kahalagahan ng sanctity at independence ng PayPal election process. Nagbabala rin po si CBCP Episcopal Commission on Public Affairs Executive Secretary Reverend Father Jerome Ceciliano laban sa mga pahayag online na sa loob ng simbahan na nagtutulag kay Cardinal Tagle na mahalal bilang sunod na pontiff. Anya'y dapat ipaubaya natin sa cardinal electors ang desisyon dahil naman sa maaring lumabas na madaling maimpluwensyahan ang conclave kung mahalal nga si Cardinal Tagle. Arestado ang 3 kalalakihan sa gitna ng pagbawi ng Balintawak Cloverleaf Market Corporation o BCMC sa Balintawak Market. Batay sa report, nagkaroon ng legal battle sa ownership ng kumpanya mula sa iba pang mga kamag-anak ng pamilya de Guzman mula nang mamatay ang namamahala sa multi-billion peso Balintawak Market property na si Attorney Rodolfo de Guzman. Ngunit ayon kay Attorney Jairo Go, ang legal counsel ng BCMC, gumawa na sila ng aksyon dahil na rin sa mga reklamo ng mga stall owner na mayroong 2 pang magkaibang grupo na magkahiwalay na nangungulekta ng renta. Sa ngayon ay okupado na ng pamilya ni Attorney Rodel de Guzman kung saan siya ang tunay na may-ari ng palengke, ang opisina ng korporasyon na nasa 2nd palapag ng Balintawak Market. Narito si Attorney Go. Kami po yung abogado ng BCMC or tinatawag po natin Balintawak Clover Market Corporation. Iba po yung legal grounds sa ikakaso ng BCMC. On our part, ang ikakaso po namin would be unjust vexation, tsaka trespassing particularly po dun sa office. I'm sure nakita nyo naman po na marami mga unauthorized individuals na nasa loob, no? Tapos meron din po kami mga collaborating counsel, yun po yung mga abogado ng Vendors Association. Ang ikakaso po nila laban sa mga nahuli po natin ay grave coercion, tsaka estafa by means of false pretenses or extortion. Samantala, dumako na tayo sa ating balitang showbiz. Showbiz! Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo nagtamo ng pinsala sa wakeboarding mishap. Naku, ano kanyang injury? Idetali mo ang balitang yan. Diyosa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa? Miss Rhea, ibinahagi ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo ang mga tinamong injury, mga aksidente, nag-wear Instagram stories, sinabi ni Rabia na tinamaan siya ng wakeboard. Ilan para mabungi ang isang ngipin at magkaroon ng pasa at pamamaga sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Sa kabila nito, sinabi niyang life is still good at nagpasalamat sa Diyos dahil malala pa sana ang nangyari. Kilalang adventurous ngayon si Rabia na kamakailan lamang ay nag-skydiving sa Amerika at ibinahagi rin ito sa social media. Nakilala si Rabia matapos i-represent sa Pilipinas sa Miss Universe 2020 kung saan nakapasok siya sa top 21. Ngayon, aktibo siya sa showbiz bilang isang artista. Para sa Big Time Showbiz, ito si Josa Cruzat na nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa bagay kasi sabi nila kasi diba YOLO. YOLO, you only live once. Oo, kaya make the most out of it. Pero ingat. Kaya lang, pagiging adventurous ko minsan, delikado talaga eh. Oo, may kasama na talagang risk ang bawat adventure na gagawin. Yes. Wakeboarding sa dagat yun, no? Oo. Yung pinakita kasi natin na picture skydiving. Ikaw, anong gusto mong gawin? Ha? Anong gusto mong gawin? Matulog. Uy, ingat tayo eh. Grabe. Sa pagtulog? Oo, kasi baka di ka na rin magising. Oo, delikado. Lalo na ngayon mainit ang panahon. Totoo. May mga biglang na-stroke dyan. Oo, akala mo lang nahihilo ka lang. Inanap ko lang to. Oo, yung pala nahihilo ka na. Oo, may iba pang nangyayari sa katawan. Kaya ingat po tayo. Ano po? Iba yung pag-iingat sa ating mga katawan. At syempre, pangalagaan natin ang ating kalikasan. Nakasama niyo po sa isa na namang edisyon ng Break Time. Ako po si Thea Petro Corpuz. Inyo pa rin pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan. Sa ngalan pa rin po nila kay Mayor Deo Macalma para po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino, susunod na ang balansya ng pagbabalita hatid sa atin ni Ka Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong.